Reporter na real talk ni Yorme Isko Moreno. Aba, baka utos yan, ha? So, ito po, naka-file na po ng COC. Si Yorme Isko Moreno. Palakbakan! Ay, talagang may nanalo na po. Ito po, panoorin po natin itong paano binara ni Yorme Isko Moreno itong isang reporter. Ayan. So, without a further ado, let's begin. Mag-love shoutout po sa ating lahat. Sir, sure. Isa po sa mga nabanggit ni Mayor Han, yung 15 billion pesos na ni-loan under the previous administration. Utang na naman! Yari ka ngayon! Na nabanggit niya. So, administrasyon ko, yes to so committed naman. Tulungan ko na siyang ituro. Kasi sabi po niya, it would take another 20 years to pay. Masama daw. Masama daw. Masama daw. Agoy! Diyos mio! Ano, utos yan? Mahal na mahal ko yung mga yan. Dahil kay Johnny Locke. Yes. So, grabe. Bago po umabot si Yorme Isko Moreno dyan sa may Kumilik, ay nako po, muntik nagka-stampede. Dahil para lang yung parada ng Black Nazarene. Grabe yung tao mga kus. Di ba nakita yun naman sa part 1 ng ating video? Recently, latest upload po natin. Di ba? Grabe. Talagang muntik na nagkahiluhan doon na. So, panoorin natin ito mga kus, mga interview po ng mga media. Okay? Yes! Maraming salamat sa inyo na kayo ay sumama sa aming filing. Salamat sa Diyos. Pagamat masama yung panahon kahapon, hindi tumuloy ngayong umaga. We're very grateful, Chichi and I, to the people of Manila who voluntarily went on their own today. Yes! Palakpakan lahat ng mga Manilinyo. Ayan, may nanalo na po, may nanalo na. Basta wala lang dayaan, ay nako po. Iyak mga yan. Nakaka-overwhelm lang, no? Sa mga manonood na nagpunta dyan kanina. Maraming salamat sa inyo. At may awan Diyos pagdating ng araw kapag kami ni Chichi at sa pinalad at sa ng aming mga grupo, maglilingkod po kami ng matino, masinop, at mainam. Thank you very much. Yes. Yes. Ngayon, magkakaroon ba ng peace reconciliation after this? Kasi ba, itong kampanya medyo magkakasakitan ng ang dami, mga ganon. Sa'yo. Modesty aside. Mayor Era, Mayor Lynn, malangit ako ang kaluluwa. Pagkatapos ng eleksyon, sila yung dalawang pinuntahan ko. Pinuntahan ko si dating Mayor Lito Atienza, dating Mayor Lynn, yung mga grupo ni Mayor Estrada, and those people who participated in the course of election. Hindi ko sila, wala kayong nakitang pait o paghihiganti. Nag-move on kagad. And another fact is that nung binigyan ako ng pagkakataon ng taong bayan sa lungsod ng Maynila, makikita ninyo din, boy, kayo mga antigo na kayo sa City Hall, makikita ninyo, United Colors of Benetton, yung mga department head po. Merong tao ni Lynn, tao ni Erap, tao ni Lito, yes, tao ni dating Mayor Mel Lopez, lahat naging halos department head. Because we always wanted, like Chichi and I, we agree on something that we get the best people in their respective field of undertaking para mas mapabuti yung paglilingkod sa bayan. Kaya umasa ka, walang ganon. Ako siyempre, hayaan ko lang ang taong bayan, si Chichi at ako at 10 ng aming
grupo, we will let the people decide itong 2025. Hayaan namin ng mga batang Maynila. Lalong-lalo Yes. Makapamili ng malaya itong darating na hapon. Meron po kayong supporters sa baba. Ang sinachant po nila is Yorme, Yorme, balik ka na. Honey, honey, alis ka na. How do you interpret that, sir? That I don't know. I cannot speak on behalf of those who voluntarily went here. Baka yun ang nararamdaman nila. Tama. But again, as you all know, I'm just happy. Chichi and I are happy and overwhelmed. Unprecedented yung pagbuhos ng tao. So, if that is a support, we are very grateful. Sa Bukana pa lang, kumbaga sa Talpakan, unang saltada, Panalo na. nagparamdam na ng suporta yung mga batang Maynila. Sir, Masaya na kami. what made you decide to come back? May mga projects or programs ba tayo in your first term na gusto niyo pang ipagpatuloy? Well, as What you see, motivated you? yung taong bayan in the last couple of months, I was worried why taong bayan nagsasabi na bumalik ka na. Then I noticed parang biglang madaming sasakyan sa pagka-mayor ng Maynila. Parang lahat, everyone is interested in running for mayorship. Siyempre ako naman, proud na proud ako kay Ate Hana. Proud kami sa kanya dahil tinulungan nila namin mga nanay at tatay namin. Chichi is a witness of that because kasama ko siyang umiikot. So talagang na-frustrate sila kasi parang araw-araw na lang ba sila mag-aabang sa payout. That's one issue na sinasabi nila sa akin. Two, yung online schedule ng health center, na nahihirapan yung mga tao. Dati naman wala eh. Nung araw naman, kahit hindi pa ako mayor, I have to give credit where it's due. Kahit yung mga past mayors na sinundan ko, Era, Lin, Achesa, Lopez, nung araw, ang health center 1-2. Wato sawa. Sawa ang puntahan ang tao. Kumbaga, walk-in anytime. I don't know, for some reason, this department head came up with an idea na kailangan bago ka pumunta sa health center, magpapa-online ka pa. So those are the reasons, two reasons. Three, I think kayo nagbalita nito. Diba lumabas sa mga artikulo na the City of Manila is Paglima. the fifth riskiest city in the world with regard to tourism. Yes. Then, I think about 4-6 weeks ago, lumabas na naman sa mga artikulo na ang Maynila is number 1 na naman sa crime rate index. So, I think it's high time na usapin si Ate. Kinausap naman namin siya. Ako personal. Harap yung kanyang may bahay na department head ng Manila Health Department. And I respectfully ask Ate Ani. Ako nananawagan sa mga bayan. Ayoko naman mag-pinipili. Ako ate, pwede ako mag-make. And swiftly, she answered, no, I'm running for re-election. And, siyempre, ayoko naman siyempre, nakaupo naman siya eh. Siya yung nakaupo. Karapatan naman din niya yun. So, what I did is kiss her, said goodbye, and hug Doc Box. Kasi alam mo, ito mahal na mahal ko yung mga yan. Dahil kay Johnny Lopez. Bilang pagtanaw. In my own little way, sa punan natin at mga kasamahan sa public service. We really tried to nurture them. Si Philip Lacuna, nakaupo. Si Leigh Lacuna, nakaupo.
Si Dennis Lacuna, nakaupo. Yung asawa niya, nakaupo. Si ate. Kumbaga, bilang pagtanaw ng utang na loob, I tried. Kung baga, ano na, family business yung Maynila. Lahat ng angkan, lahat ng kamag-anak, andyan sa pwesto sa City Hall. Wow, ha? Tayo naman mga Pilipino, walian na natin yan. Ang pagtanaw ng utang na loob, walang katapusan. Yes. Habang buhay. But, nakikiusap naman ko sa kanila, baka naman kung pwede. Sa ibang paraan naman ako tumanaw. Dahil may utang na loob din naman ako sa yung inaing nila, yung sigaw nila. Ito yung aming pasya. Tinugong ko lang yung panawagan. Yes, sir, how will you respond dun sa statement niya na nasaktan daw siya dun sa decision ninyo na tumakbo kayo from it? Well, hindi mo naman siya masisisi, pero mas nasaktan siguro yung taong bayan because of their expectations on a premise, whatever we have done together, and we have to fulfill that. If not, mananagot ka sa... Kaya pa ba ng mayor na yung mga maganda na simulan mo, hindi na ito tapos Nalungkot si Yorme. Pagpapatuloy ko na lang po mga... Yorme, how would you describe your relationship with Kayaan nyo na lang yung ate-ate ko. Very clear. Hindi niyo pa po kinausap after niyo narinig yung Twitter betrayed statement? Hindi naman nila ako tinawagan. Kasi before, they would always call me. They would always call. Last year, they would invite me, ask me, and try to share ideas. But more than a year now. May tawag din, anong tawag sa dinos ko yun? Sinose kayo? Ayun. Hindi ko alam parang ganun lang. Hindi ko lang alam yun yung tamang ginosting termino. But that is literal application. Your short reaction Nagkausap daw po lang kayo last August? Sunod ka. Sige. Nagkausap daw po kayo last August? Yes, I initiated. I personally, God is my witness, I tried and initiated first yung talk. But it took a while for them to give me a schedule. But it happened. I'm grateful for the time that Ate Hani gave me. Personally, before anybody else, to say my piece with her and the husband. Doon sinabi nung August, Actually, parang ano pa yata tayo, July pa yata tayo. July. sa tabi yata yan. Sa Manila Hotel. Sa Manila Hotel. To be exact, in front of the general public in top room. Manila Hotel. You were saying? Bale, reaction lang yun. Sure. Viral yung chance interview namin kay Lacuna, which is pasigaw yung sinabi na huwag ka nang bumalik. Ano yung sasabi? Sabihan na natin, intindihin na lang natin yung ate ko. Siguro ano lang yun, yung bugso ng ganda. Parang sinasabi ni Yormes Moreno na intindihin na lang yung mga matatanda. Tama naman, di ba? Alam niyo naman, mga may edad na. Ano ba naman kayo? Kasi sa akin naman, immaterial yung mga ganyang bagay. Ayokong pangunahan yung desisyon ng taong bayan. Sinabi ko na lang na mas marami kayo supporters nyo at sinasabi na yung organic. Well, at least nandito kayo, you can ask around. Sabi ko sa kagabi, in-interview ko sa bilyonaryo, nanawagan ako. Sinabi ko, ako pag wala kayong gagawin, KKB tayo. Tell everyone, Congressman Ernex Junicio,
Congressman Carlo Lopez, Congressman Apol Nieto, Congressman JPV, Congressman Amado Bagaching, Congressman Joey Uy, and the entire City Council who joined Action Democratico Manila, told them every month in our directional. Sabi ko sa kanila, magpakababang loob kayo, humarap kayo sa utaw, sabihin ninyo yung intention ninyo kung kayo'y first time na tatakbo. But if you are a re-electionist, o sabihin ninyo yung nagawa ninyo sa mamamayan. So I think to answer to that is, with regard to your question and your question, is siguro ang pinakamabisa, magsabi na lang kami ng mga bagay na ginawa namin habang kami ay namumuno o nabigyan natin. Record, yun, tama, record. Sir, Sure. isa po sa mga nabanggit ni Mayor Hani, yung 15 billion pesos na ni-loan under the previous administration na nabanggit niya. So, Administration po, yes, to yeah, opo. So committed tulungan naman ko na ho. siyang ituro. Kasi sabi po niya it would take another 20 years to pay. Masama daw. Unang lisik yung mata ni Yormes Moreno. Siguro napaisip niya, ano tong reporter na to? Baka nabayaran to, ha? Kaya sabi niya, masama ba yun? Di ba? Di naman masama siguro pag pinangutang mo is para sa taong bayan. Ang masama lang pag nangutang ka tapos ibinulsa mo, yun ang masama. Di ba? Pero yung makita mo naman na walang nangyaring korupsyon, kitang-kita kung paano talaga inayudahan ni Yormes Moreno yung mga batang Manileño sa panahon ng pandemic, mga ospital, pabahay, ayan, paaralan, kalinisan, Manila Zoo, o di ba? Napakarami talaga. Kaya, iwan ko sa reporter na to, pabalik-balik na lang ng issue na yan. Hindi, masama daw. Daryl talk. Hindi, did she say masama? Wala naman po siya nababanggit na masama. Okay. Well, una, ang doon sa Maynila. Now, having said that, happy ako na natulungan tayo ng bangko ng gobyerno, Yes. ng DBP at Land Bank. So kung meron man kikita sa interes ng utang, gobyerno rin. Dahil gobyerno naman ang Hypothetical question lang Sure. po. Kung manalo po kayo, ano ang muna niyong gagawin? ay ipamimigay ko na yung Pedro Hill Residence, Yes. San Lazaro Residence, at saka San Sebastian Residence. Tatlong 20-story yung ating in-city vertical housing program. Pasyal lang po ninyo ngayon. Yan yung mga proyekto ni Yormes Moreno noon na pagkatapos ng termino niya ay konti na lang kulang tapos okay na. Pero hanggang ngayon po nakatingga, hindi pa rin po naipamimigay, lalo na po hindi po operated yung Basico Hospital, mga kois, mga guys. No? At napakarami pong mga kwarto na kailangan lang ipamahagi ni Yormes Moreno sa mga nagawa niya noon, mga kois, mga guys. Yan yung sagot sa mga utang na palagi niyong binabato, binabanggit kay Yormes Moreno. Dahil po sa paggawa ng vertical city na yan. Okay? Klaro ba? Kayo na po humusga. Our program, and I've been telling Vice Mayor Chichi Atienza, I always believe in MBN. Naglag, wait lang. Okay, babalik din talaga yan. Don't worry. Don't panic. Minimum It's organic. basic needs. Housing, education, healthcare, and jobs. And these are the things during the pandemic, yung katulad ng naitanong mo, Pasek Community, Binondominium 1, Condominium 1, Binondominium 2. These are the things na pinuntahan ng salapi ng tao. Klaro sa'yo, Mr. Reporter. Nasagot na ba? Well, alam nyo yan eh.
Alam nyo yan, ay talagang ano lang kayo. Talagang pakunwari lang kayo. Hypocrite kumbaga, no? Para naman kayong mga bulag dyan, hindi nyo nakikita yung mga pinapatayo ni Yorme Isko Moreno. No, ano ba naman yan? Mga pagkakaisa ba natin ang City Council? Yan po si Ma'am Chi. Ay, salamat po. Ay, ma'am, yung sister niyo po si Councilor Marlia Atienza, no? She's running under Mayor Hani. Wala naman pong hidwaan or something. Walang-wala po kami hidwaan. Dahil sa aming pamilya, may demokrasya po. Okay lang sa amin kung magkaiba ng lugar ngayon, pero mahal namin ang isa't isa. At alam niyo, may respeto ko sa naging desisyon niya. Ako naman, nag-desisyon akong suporta kay Yorme dahil naniniwala ko. Isang personal na desisyon ko na suportado ng aking buong pamilya, lalo na ng aking ama. Ay, Yorme. Stay for good ka na ba sa Maynila? Hindi ka nakainis ulit? Depende yun. Ayoko maging pala, no? Pala desisyon sa buhay. Kung sakali man, no? Kung sakali man, sa tulong ng Diyos at ng mamamayan, ay kami pinala. No? We will create a decade-long program. And the trust of a 10-year plan will, focus on MBN branch, minimum basic needs. And it's very clear with Vice Mayor Chi Atienza and our team, Congressman Bagaching, Congressman Joey Uy, Congressman JTB, Congressman Apol Nieto, Congressman Carlo Lopez, Congressman Ernest Dionisio, and the members of the City Council told them basic services. Pagpapataas ang antas ng pamumuhay na tao. Ayun, for hopefully, palari tayo isang dekada ito. May awa ang Diyos. Dito na. 10 taon yun. Dito na siguro ako papaubos yan. Again, yes, go ahead. Because that was pandemic and it could have been amended during the time. But nga pala, yung mga taga-uste, sabi sa kanila, pumanatag kayo, amendahan ko yung batas. Tapos na pandemic, ang mga ibang... Dito nadali si sino bang pangalan na vlogger na nakasuhan niya sa City of Manila dahil sa kanyang in-expose dyan sa UST na paaralan, no? Eli San Fernando. Ayan. Biruin mo, noong pandemic pa yun, na ordinansa na kailangan kumuha ng clearance. Hanggang ngayon, pinagpatuloy pa rin ng kasalukuyang administration. Kusitos na hindi na kailangan because at the time we need to create laws, no? Pero pumanatag kayo, babaguhin natin yung sistema, yung mga health permit patungkol sa mga employment requirements ng ating mamamayan. At bilang panghuli, sa mga lolo't lola ko, nanay, tatay ko, na senior citizen, pumanatag kayo, ibabalik natin yung dating sistema ng pensyon. At alam ko, namimiss nyo na yung Ensure. Gatas. Nilalambing ako ng mga senior citizen ko. Basta pumanatag kayo, babalik ko po kung ano na po yung nasimulan natin dati pa. Pangalawa, sa mga batang Maynila, bagamat binabago-bago nila ngayon, pumanatag kayo yung sistema ng health center, no? Ibabalik natin sa simple
at magaang na lumang sistema. Dating sistema na mas okay sa mamamayan. Wanto sawa. Pangatlo, manatag kayo sa tulong ninyo at ng ating mga kasama. Andito si Chichi Atiesa at mga congressman natin at mga konsihal. We will make Manila great again. Bet. So, ayun mga Kois Magayas. Well, ito po ay isang historya. Biruin nyo mga Kois Magayas. Mag-file pa lang ng COC. Oh? Gano'n na po karami ang naghatid kay Yorme Isko Moreno, ha? Oh. Kaya, imposibleng matalo po si Yorme Isko Moreno. Kung matalo man ako, malaking gulo yan at dayaan po yan. Ha? Kaya, pwede naman kayo hanggang maaga pa, umatras lang po kayo. Baka pwede. Pero sa tingin ko, hindi eh. Nakakapit na eh. Okay? At dahil umabot po kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayo mag-like, share, and subscribe. So for now, I'm Gan Manila. God first, God bless all. Peace. Bye-bye.